po sa ating lahat. Ito po si Ka Astra Pimentel Naik, Membership Committee Chairperson of PDP, and we are welcoming you here to the Kapihan sa PDP. So, bigyan ko lang kayo ng history sa PDP. No, matagal na namin ginagawa ang breakfast forum, ang tawag namin noon. So, we started even in 1980s with our breakfast forum, and nag-iba-iba na kami ng venue mula sa yung hotel na nandiyan sa Rojas Boulevard before Diamond. Doon kami nagsimula tapos nalipat kami sa Gloria Maris, nalipat kami sa Harbor View Restaurant. Now that we have here the center of our headquarters, kasi dati maliliit lang yung headquarters namin and we cannot accommodate the press. So here in our Doña Elena Tower headquarters, we can accommodate the press, and we have renamed the breakfast forum to Kapihan sa PDP. This is intended to have a forum, talk to the media and talk to the people about the issues, the current issues of our country that we are facing. So today, kami po yung mga na-assign for the launch. You will be seeing other officers and siguro mga ordinary people from different sectors in the coming Kapihan sa PDP. So we are planning to hold this bi-monthly. So para sa ating media, abangan nyo na po itong aming Kapihan sa PDP. You are all welcome to come together with us as we discuss current issues, make our point of view known to the people, dahil mahalaga po na lagi tayong nag-uusap, and we are very happy that we have here both the mainstream media as well as the vloggers na present sa ating launching of the Kapihan sa PDP. So you are all welcome. Magandang umaga. This is a great day for the Philippines dahil nandito po kami para ipaharapin sa inyo kung ano ang mga issues na dapat natin pagtuunan ng pansin. Magandang umaga po. Po si Atty. Jimmy Bondo, Chairman po ng PDP Arbitration Committee. We'd like to welcome our mainstream media and our vloggers. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakapagkape na ba kayo? Okay na. 20 pesos na ha? Mahal sa'yo. Pero para sa inyo po ngayong umaga, libre po yan dahil po sa inyong panahon. Maraming salamat. We are here. Pare-pareho po tayo ng adhikain para po sa ikabubuti ng ating bayan. Napakalinaw naman po na marami pong hinaing ang taong bayan ngayon. We are here, Attorney Raul Lambino and I, being legal representative somewhat of the PDP and our former USEC Astra. We are here not to incite. Malinaw po ba yun? We're not here to incite. Rather, we are here to call on a peaceful assembly, no? To petition the government for redress of grievances. No? Hindi po masaya ang taong bayan. Napakalinaw naman po. Hindi naman po tayo natutulog sa loob ng kuweba. Napakalinaw na hindi maligaya ang taong bayan. What we want is to provide an avenue similar to the avenue created by the INC. No? We want a sectoral representation of that. Kasi religious po yun eh. We are creating a sectoral representation nung hinaing na yun ng taong bayan. So that it is not limited by religious denominations. Ang gusto natin ay mag-create ng isang avenue na makakapagsalita tayo ng mapayapa. Okay? Salamat po sa isa kong fans dyan. At finally, of course, we will be opening the floor for questions after Raul Lambino. Gusto lang po natin linawin. This has to be made clear. We are not inciting. Yun po kasi lagi ang panlaban ng mga tao nakaupo. We are not inciting. Granted, there are
some people, personal liability na nila yun, no? Kung meron silang mga mali na pinapahayag. Pero in general, etong mga rally nito ay panawagan po sa gobyerno na ayusin po nila ang kanilang kwadra. Dahil po ang taong bayan ay nalulunod. Nalulunod po tayo at pinapatay na po tayo bunga po ng mga krimen, alleged, di umano ng mga krimen na ginawa sa ating budget. So pag-usapan po natin isa-isa matapos po ang mga pambungan na pahayag. Salamat po. Thank you, Attorney Jimmy and Yusik Astra. So magandang araw, magandang oras sa lahat ng mga kabaka sa buong mundo saan man po kayo naroon ngayon. Nasabi na po ni Attorney Jimmy at ni Yusik Astra dahilan kung bakit tayo ay naririto ngayon sa PDP Kapihan ba ang tawag mo rito? Kapihan sa PDP. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na pagkatapos ng undas, lahat ng tao, lahat tayo, lalo-lalo na ang Pilipino, naghahanda na sa Pasko at Bagong Taon. Ano man yung mabigat na mga problemang hinaharap natin, kung minsan ay isinasantabi na natin dahil lahat ang interes magkaroon ng isang masaya at maligong bagong taon, no? Masayang Pasko at maligong bagong taon. Pero importante po mga minamahal na kababayan, huwag nating kalilimutan yung kasalukuyang dinaranas ng ating bansa. Hindi man po tayo makadalo sa mga pagtitipon, tinatawag katulad ng darating na 16, 17, 18 at meron pa yata sa 28, 29, 30. Di ko lang alam kung alin dito ang matutuloy. Kung hindi man po tayo personal na makadalo sa mga pagtitipon na ito, lahat naman po tayo, meron na po tayong hawak-hawak na cellphone, smartphone, naka-internet tayo, free wifi. Pwede po kayong sumali, makilahok, manawagan, magsalita, magsabi ng inyong kaisipan at saloobin sa social media. Ano man po yung gamit ninyong platform, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, lahat sabihin po ninyo ang inyong nararamdaman. Huwag niyong papabayaan yung pang-araw-araw na pangangailangan po ninyo at yung paghahanap buhay po ninyo para maging masaya itong Pasko at bagong taon, kahit na alam naman po natin yung kinasasadlakan ng ating bayan ngayon. Dala na rin po nitong mainit na issue ng korupsyon. Hindi lamang po sa flood control projects dapat ang pag-usapan natin dito. Lalong-lalo na rin yung mga korupsyon sa ibang ahensyang katulad po ng Bureau of Customs, BIR, sa Department of Health, mga iba pa pong ahensya. Pero sa ngayon, itong panawagan ng grupo ng mga malalaking religious organizations ay natutuon dito sa nangyayaring sistema ng pag-iimbestiga. Hindi po happy ang taong bayan kung paano nila i-handle itong pag-iimbestiga. Dahil nakikita ng taong bayan, nakikita natin na itong investigasyon na ito ay hindi natutuon doon sa katotohanan na mapanagot ang totoong mga may sala. Yung mga malalaki ang kinalaman dito sa korupsyon sa flood control ay hindi po naisisiwalat, bagkos ay napagtatakpan. At ang focus na pupunta doon sa mga maliliit na mga taong involved, mga contractors lamang at mga mabababang opisyal o empleyado ng Department of Public Works and Highways. Maliwanag sa ating lahat na walang mangyayaring budget, walang maisisingit na proyekto sa budget kung wala pong pahintulot ang mga mambabatas. Alam naman po natin yun. Magmula pa po noong 1987, nung mag-umpisa itong bagong konstitusyon at Kongreso ng Pilipinas,
lahat ng mga proyekto na isisingit sa budget, hindi po kagagawan po yan ng mga kontraktor, hindi po kagagawan po yan ng mga ordinaryong opisyal ng DPWH, kagagawan po yan ng mga mambabatas. Kung sino man po sa kanila, yung mga nagsingit, nag-approve, at nakialam sa execution ng mga proyekto nito, kilala po natin sila. Pero ayaw po nilang pangalanan doon sa mga nagaganap ng investigasyon. Ako nung una, ang taas-taas ng aking trust and confidence dito sa ICI nung makita ko yung composition. Lalong-lalo na nung nandoon pa si Mayor Benji Magalong. Pero nung tumilipas yung mga araw, linggo, lalong-lalo na nung sinabi nilang hindi na po yan open for public yung investigation sa kadahilanan daw na ito ay magiging parang trial by publicity. Kami nila Jimmy, kaming mga abogado, pag sinabi natin trial by publicity na isampa na yung kaso sa korte at doon sa korte, pag nagkaroon ng pagdinig ng kaso, iyon ay trial by publicity kung open sa lahat ng media. Trial na yun eh. Pero ito, investigasyon pa lamang ito. Dapat public investigation, open to the public, open sa media kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Siguro gusto nilang patakpan yung investigasyon kasi nga meron silang nakikitang talagang totoo at sino ang dapat managot. At nakikita nilang mamimiligro ang pamahalaan o yung administrasyon kung mapapanagot na ituturo doon sa mga taong sangkot. This is not trial by publicity. This is in consonance with the requirement of the Constitution for transparency and accountability in the performance of public service. At siyempre, alinsunod din sa ating karapatan bilang mamamayan na tinatadhana rin po ng ating saligang batas, we have the right to information. We have the right to know what's happening in our government. Yun ang essence kasi ng tinatawag nating sovereignty. Magbayad tayo ng base, obligasyon po natin yan kasi nakalagay din po sa saligang batas yan. Pero kaakibat ng ating binabayad ng mga base at pagtupad sa ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino, ay dapat po malaman natin kung ano at paano ginagastos itong mga perang binayad nating mga base. And that is guaranteed in the Constitution. Taxation without representation is something that is not permitted in our system. So yan po mga minamahal na kabaka, mga kababayan, nakahanda po kaming sumagot sa inyong mga katanungan. Pati na rin po kung ano po yung marites o chismis na gusto nyo malaman. Maraming salamat po.